Na-experience mo na yun, Lance? Ano ganun? Yung mga may tatay. Yung tatay na parang laging wala sa bahay. Yung tatay na parang laging galit. Tatay na laging parang walang panahon sa mga anak niya. Nakita mo yung mga istorya? Naririnig ko sa iba. Narinig mo sa iba? Wala kasing tatay ito sila. Wala akong tatay eh. Tatay ko lately ko lang nakilala. Spark. Pero yun nga yung napansin ko sa karakter ng mga tatay. Hindi sila ganun ka makapagbigay ng pagmamahal sa mga bata. Hindi sila ganun ka full attention tulad ng nanay. Yung mga tatay natin, ngayon, napansin ko sa kanila is mara silang may sariling mundo. Yung bang cellphone ng cellphone, inom ng inom, alak ng alak. Wala silang panahon para mag-alaga ng pamilya nila. Diba? Parang yung, kunyari ako yung bata na papipiliin ako, tatay o nanay. Nanay yung pinipili, diba? Pero in behind of that, Lance, hindi natin natatanong minsan yung tatay natin. Diba? Na yung tatay natin, kung bakit hindi makapagbigay ng oras para sa atin, dahil busy pala sila. Diba? Yung every time na parang pakiramdam mo pag umuwi ng bahay yung tatay natin, wala nang time para sa atin. Na parang minsan nasisigawan tayo o minsan hindi na tayo pinapansin. Pero in behind of that story pala, marami palang pinagdadaanan yung tatay natin. Para lang kumita ng pera. Pansinin mo yung mga lala mo. Yung mga riders na nasa labas, yung mga food panda, most of them puro tatay. Most of them, yung mga nagkakayod na nasa labas, puro lalaki. Tanongin mo lahat yun may pamilya. Pero hindi lahat yun, malaki yung time na nai-offer nila para sa anak nila. Kasi inaalay nila yung oras nila para mas kumita sila para sa ikagaganda ng future ng mga anak nila. Tama? Tama. Ano yun? Parang sacrifice na nila. Yes, tama. Oo. Na yung oras nilang yun, ilalaan nila sa pagtatrabaho. Kasi sila, di ba, ang tatay, haligi. Tama, tama. Parang pundasyon. Tama. Kaya kailangan mapatibay na yung pundasyon na yun para sa mga anak nila. Tama. Which is yun yung hindi naiintindihan ng mga bata o yung mga anak nila na ang pakiramdam nila kapag sa tatay, walang pagmamahal. Ang pakiramdam nila, tatay ko lang yan, sa gabi ko lang nakakausap yan. Tapos pag umuwi pa yan sa bahay, minsan lasing. Na which is hindi natin minsan natanong yung tatay natin na, bakit ka lasing pa? Yun pala, para lang mawala yung pagod niya sa buong maghapon, para lang kumita lang siya ng around 300 to 500 pesos na biyahe. Kailangan niya mag-inom para ma-relax lang yung katawan niya. At dahil sa sobrang pagod niya, hindi niya na magawang magtanong o hindi niya na magawang makipagkwentuhan sa mga anak niya. At minsan, nagsiselfone na lang siya para makakuha uli ng another booking para sa kinabukasan. At konting libangan lang sa Facebook na konting niya makikita. At matutulog na siya dahil pine-prepare niya yung sarili niya para sa kinabukasan. Para handa uli siya. Dahil yun yung sinasacrifice niya. Na which is yung mga anak o mga bata ngayon hindi naiintindihan na yung mga magulang pala natin sobrang daming sakripisyo na minsan na tayo mismo ay nasasakripisyo na dahil dun sa tinatawag na kabuhayan na meron tayo. Tama? Kaya sa inyo dyan, classmates, sa mga may tatay dyan, ganun din ba yung feeling ninyo na kung saan parang hindi kayo pinapansin o walang oras para sa inyo? At nakita nyo rin ba yung istorya ng magulang ninyo kung bakit nila nagagawa yon? Baka minsan, selfish na rin tayo at nakikita na lang natin yung sarili natin. Na, hindi natin tinatanong yung mga magulang natin kung bakit wala na silang oras para sa atin. Minsan, sacrifice na pala yung ginagawa nila na oras na iginugugol nila para lang magkaroon tayo ng tinatawag na magandang buhay, masarap na pagkain at paggala na iniipon nila na tayo mismo ang nasa sakripisyo nila at handa nilang gawin yon para lang magkaroon tayo ng isang magandang buhay. Kaya sa lahat ng mga tatay dyan, yon, proud po kami sa inyo na kahit nasa sakripisyo natin yung pamilya natin, handa natin gawin to upang magkaroon lang ng magandang buhay ang pamilya na meron tayo. Kaya sa lahat ng mga tatay ngayon dyan, proud na proud po kaming lahat ng mga anak ninyo. At mabuhay tayong lahat at sipagan nyo pa pumuli at sana'y mabigyan natin lang lahat ng magandang buhay ang mga anak natin. Kaya dito sa Secret Shop, proud na proud po kami sa lahat ng ama na meron dito sa atin sa Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat.